Pero hindi naman alam kung ilan ang kautusan ng Diyos. Bato-bato sa langit. Ang daming ganun ngayon. Kaya salamat kapatid kung sinubaybayan mo. Ang dami pang verse kung iisa-isahin ko. Ito, 2 Korinto 3:6. Paliwanag na ni Apostol Pablo. 2 Korinto 3, talatang 6. Tamo ang paliwanag ni Apostol Pablo. Sila na mga lumipat na sa bagong kasunduan ng Diyos. Napakatatalino nila. Barado lagi yung nasa ilalim ng tagasunod ng kautusan ng Diyos. Barado, supalpal, napapahiya. Walang sagot. Sabi niya, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Pansinin mo dito. Ang mga apostol, binigyan ng kakayahan ng Diyos na makapaglingkod sa bagong tipan. Kasi may lumang tipan. At ayaw ng Diyos na doon ka manatili sa lumang tipan. Kaya nga may mga talinghaga si Jesus na kapag yung lumang buti, nilagyan mo ng bagong alak, pangit. Kapag yung nasira mong damit na luma, tatagpian mo ng bagong damit, pangit. Kaya ang gusto ibig sabihin, lumipat ka na sa bagong tipan. Iwanan mo ng lumang tipan. May paliwanag pa nga dyan si Pablo. Pag namatay na ang asawa mo, pwede ka na mag-asawa, hindi ka na nangangalunya. Ang ibig sabihin nun, pag alam mong pinawala na ng bisa ang lumang tipan, umalis ka na dyan. Wala nang bisa yan. Lipat ka na sa bagong tipan ng Diyos kay Jesus. Hindi ka nagkakasala. Nasa ilalim ka na ng biyaya. Yan ang biyaya. Okay, verse 2 Corinthians 3:6. Ang sabi ni Pablo, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nababatay sa kautusang nakasulat. Ang kasunduan ng bagong tipan, hindi batay sa kasunduang kautusan na nakasulat. Kaya ibang kautusan sa bagong tipan. Sabi niya dito, hindi nababatay sa kautosang nakasulat, kundi sa Espiritu. Revelation ng Holy Spirit. Kaya nga ang tatalino ng apostol. Napapahiya ang mga tagapagturo ng kautusan sa kanya. Kaya nga gusto siyang ipapatay. Kasi ang karunungan ng revelation ng Holy Spirit, alam na alam niya na ang pagtanggap ng Diyos sa iyo ay dahil lang sa kay Kristo. Okay, verse Sabi niya dito, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ang mga nagtuturo ngayon kasi, kailangan sundin mo ang kautusan para hindi ka mamatay, tama naman. Pero hindi naman kayang sundin ng tao, patay pa rin ang tao. Kaya nga ang kautusan nagdudulot ng kamatayan sa tao. Hindi kanyang kayang iligtas. Kaya nga may Jesus. Siya ang nagliligtas sa nagkakasala. Kaya nga si Maria Magdalena nailigtas sa parusa ng kautusan. Kung babasahin nyo, sabi ni Pablo, Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Yun ang ibig sabihin. Binayaran ka sa sumpa ng kautusan. Tinubos ka. Kaya hindi ka na pwedeng singilin ng Diyos sa kasalanan mo, sa kanyang kautusan. Hindi na. Si Jesus na nagbayad eh. Kaya nga ang nagligtas sa iyo, si Jesus. Wala nang iba. Si Jesus at ang nag-utos sa kanya na iligtas ka, ang Diyos. Kaya lahat ng tumanggap kay Jesus, ang Diyos ang tinanggap. Lahat na nagpapasalamat kay Jesus, sa Diyos nagpapasalamat. Amen. Okay, verse na tayo. Roma 7:6. Kinuha ko lang itong mga ibang verse dito. Pero alam ko, ang Panginoon na magpapalago nito sa inyong kaisipan. Roma 7:6. Sabi niya dito, sabi niya, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. O malaya na tayo mula sa kautusan. Ang iba, hindi, kailangan sundin mo yan. Pasakop ka dyan. Ang dami ngayong mga bulaang propeta, hindi nakaunawa sila. Sila yung mga lahi ng mga pare. Ipapapatay pa rin ang mga mananampalataya. Kaya nga, ang dami nagagalit sa akin ng mga tagapagturo ng kautusan. Di pwede, pwede na lumabag ka. Hindi sana, nasa kulungan na ako ngayon. Kasi hindi ko na sinusunod ang kautusan ng Diyos. Ang sumusunod na ngayon ako sa bagong tipan ng Diyos kay Jesus. Hindi sana nangangalunya ako, nagnanakaw, pumapatay. Hindi man. Iba ang bunga sa akin ni Jesus. May bagong tipan kasi. Maniwala kasi muna kayo na hindi na parurusahan ng Diyos lahat ng tao kasi si Jesus na ang tumanggap. Maniwala muna kayo kay Jesus para mabago kayo. Sinabi ni Pablo yan, Tito 2:11. Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao, yan ang magbabago sa isang taong makasalanan para maging mabuti. Hindi nakautusan na magpapabago sa tao. Yung biyaya, yung nagbibigay ng kaligtasan. Tito 2:11 hanggang 14. Basahin nyo yan. Napakaliwanag. Ngayon, ang tinuturo nila ng ibang tagapagturo ng kautusan,
ay magpakabait ka gamit ang kautusan, sundin mo to. Ang nagtuturo sa kanila para maging mabuti, kautusan. Sala na sa paningin ng Diyos yan. Dapat ang nagtuturo sa iyo para maging mabuti ka, yung biyaya na nagbibigay ng kaligtasan sa iyo. Pananampalataya tawag doon. Okay. Sa Roma City sa Ace, sabi niya, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan na dating umaalipin sa atin. Kaya, tayo, sabi na ni Apostol, tayo'y naglilingkod sa Diyos. Hindi dahil sa lumang batas na nakasulat. Hindi dahil sa kautusan na yan. Ang paglilingkod mo ngayon sa Diyos, hindi na dahil sa pagsunod niya sa kautusan na nakasulat na yan. Ano na? Sabi niya dito, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Yung Holy Spirit na nagtuturo sa'yo, pinatawad ka na ng Diyos. Absuelto ka na sa kanyang batas. Tanggap ka na dahil sa dugo ni Kristo. Mahal na mahal ka na niya at ang lahat ng tao dahil sa dugo ni Kristo. Pananampalataya na ang ating naglilingkod ngayon tayo sa Diyos dahil sa pananampalataya. Ito yan sa Hebreo, ito, ang karugtong niya mga kinukot ko lang binibigay lang ng revelation ng Holy Spirit. Hebreo 8:11, sabi niya, hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Ganun na ang Diyos sa atin, pinatawad ng kasalanan, kinalimutan ang kasamaan natin dahil pinabayaran na tayo kay Hesukristo. Kaya kapatid, tanggapin mo na si Jesus. Nagtiyaga ako na may paliwanag ito sa kautusan hanggang sa biyaya. Inabot na tayo ng 1 oras at 7 minuto o abutin pa, maghahaba pa. Para alam ko ang Panginoon na magbibigay sa inyo ng linaw nito, ang revelasyon ng Holy Spirit. Kasi ako isa sa tinawag ng Panginoon. Ang daming patutuon nyo sa akin. Kaya ako ito na ipapangaral. Ang totoo, wala akong pinag-aralan. Kung ID na pagiging pastor, wala ako niyan. Pero yung Holy Spirit na nagtuturo sa akin, yan ang katibayan ko. Kaya ako naiintindihan ang salita ng Diyos. Kaya ako naipapaliwanag gamit ang mga talata ng apostol. Kasi ang nagturo sa apostol, Holy Spirit, at ang nagtuturo din sa akin ng Holy Spirit para maintindihan ko yan at maipaliwanag sa inyo. At naniniwala ko, kung nagtiyaga ka ngayon, hindi papayag ang Holy Spirit ng ating Diyos na hindi kanya turuan para maintindihan mo at lumago ka, lumawak sa kanyang salita. Kaya nga, grabe ang paliwanag ng mga apostol sa Pilipos 3. Pinaliwanag niya doon. Wala nang kabuluhan ang ginawa kong pagsunod sa kautusan. Basura yan sa paningin ng Diyos. Ang pagiging matuwid ko ngayon sa pananampalataya na kay Hesukristo. Mababasa nyo yan. Pilipos 3. 1 hanggang 13. Ang galing magpaliwanag ni Pablo dahil puspos siya ng Holy Spirit. Isinimbolis nga niya yung unang tipan at bagong tipan sa sa asawa ni Abraham. Si Sarai at si Hagar. Si Hagar sumisimbolo sa kautusan, hindi magmamana, alipin. Pero si Sarah, nanganak, wala, baog naman. Ibig sabihin, ang Diyos ang may gawa, kaya naging anak si Isaac. Sa spiritual, ang kahulugan nun, wala kang ginawa, pero anak ka ng Diyos. Kasi ang may ginawa, yung dugo ni Kristo. Hindi ikaw ang may ginawa, hindi yung ginawa mong pagsunod sa kautusan. Yung sumusunod sa kautusan, yan yung symbolize ng lahi ni Hagar. Mababasa niyo sa paliwanag ni Pablo sa Galatia 4:21 hanggang 29. Ang ganda ng pagkapaliwanag diyan ni Pablo. Pinagalitan niya yung gusto pa rin magsunod sa kautusan. Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos. Lipat ka na sa bagong tipan. Wala kang ginawa pero anak ka ng Diyos. Dahil si Jesus ang may ginawa. Yun ang tatanggapin ng Diyos sa langit. Kaya lahat ng nagpapasakop sa kautusan, sa impyerno po yan mapupunta. Kasi sabi niya sa Galatia 3:10, ang lahat na nagtitiwala sa kanyang mga gawa ayon sa kautusan, nasa ilalim ng sumpa. Ngunit tayo umaasa sa pananampalataya kay Jesus. Tayo ang tatanggapin ng Diyos sa langit. Yung naniwala lang. Kaya itong shiner ko, ikaw rin naman magdidesisyon kapatid. Pag-aralan mo rin. Manalangin ka. Ama, in Jesus name, hinihiling ko sa iyo na maintindihan ko ang mga paliwanag mo. Yung mensahe mo para masundan ko yung history at yung plano mo talaga, yung kalooban mo para hindi na ako naliligaw. Kasi marami ngayong bulaang propeta. Nabasa lang sa Bible, ipinagbabawal ng Diyos. Pansinin mo sa panahon ni Di ba, ang daming bawal na marumi Nung kinausap na ng Diyos si Pedro, pinakita na sa kanya pangitain kasi nalinis na ng dugo ni Jesus lahat noon. Nakaakyat na sa langit. Malinis na lahat. Pinakita ngayon ng Diyos kay Pedro lahat ng uri ng hayop. Pero sa unang tipan, ang daming marumi. Bayawak, tuko, baboy. Ngayon, kung bababasa niyo sa
Gawa 15. Gawa 15 wari ko yon, yung or gawa 10. Naandun yon. Yan nga, gawa 10. Ang ganda ng pagkapaliwanag ng revelation ng Holy Spirit kay Pedro. Pinakita sa kanya lahat ng uri ng hayop, gumagapang, lumilipad, lahat ng uri. At sinabi ng Diyos, sabi ni Pedro, kasi alam niya sa kautusan, bawal kainin ang marumi. Nakita niya yung marumi doon. Sabi ng Diyos sa kanya, ng revelation ng Holy Spirit, kinausap niya, Pedro, tumindig ka, kumatay ka at kumain. Nakita niya ang maruming hayop. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ako kumakain ng itinuturing na marumi. Ang sabi naman ng Holy Spirit, Pedro, huwag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit sinabi ng Banal na Espiritu kay Pedro, nilinis na lahat. Kaya nga lahat ng uri ng hayop pinakita kay Pedro. Kung babasahin nyo yun. Ang chapter noon, ito. Dito nyo mauunawaan ang bagong tipan na wala nang marumi. Sinabi rin ni Jesus, yung pumapasok sa bibig, hindi na nakakapagparumi sa mata ng Diyos. Lahat ng pagkain pwede na kainin. Wala nang marumi. Kahit si Pedro si Apostol sa 2 Timoteo 1, sinabi niya, wala nang dapat ipalagay na marumi. Nililinis na ito ng salita ng Diyos at ng panalangin ng mananampalataya. Nang naniniwala na nilinis na ito ng dugo ni Kristo. Pero sa hindi pa naniniwala sa dugo ni Kristo, ay talagang marumi pa rin kasi utos nga naman talaga ng Diyos. Okay. Sa ano yon? Mga gawa 10. Yon, mga gawa 10. Pag binasa nyo yun, conversation ng banal na Espiritu at ni Pedro, sabi na, huwag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Kaya yung kautusan, wala nang bisa yun. Tunay sa Hebreo 10:13, Hebreo 8:13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan niya, kanya nang niluma ang una. Luma na yun. Wala na, doon na tayo sa bago. Kaya kapatid, kung na-bless ka ngayon, kung may naintindihan ka, mag-comments ka lang at ipopost ko ito. Ngayon po ay nagtiyaga talaga ako para ipaliwanag ito. Yun lang, revelation sa anyway, 1 linggo na to na parang pinano sa kanya sa akin, nabasa ko yung mga kautusan niya, sabi ko napakadami na i-share ko ito. Nag-uudyok ang revelation sa akin na i-share at naniniwala ako lahat ng manonood dito magtsatsaga, mabubuksan. Kaya salamat kapatid, nagtiyaga ka. At bago tayo magtapos, ay manalangin muna tayo. Okay. Kung ang dami pang verse kung isa-isahin ko sa inyo, ang dami kong nilagay, hindi ko na nilahat kasi magtatagal lalo. Galatia 3:21-22, sabi dun, ang kautusan hindi nakakapagbigay ng buhay. Kasi lahat ng tao nagkasala. Kaya nga, si Jesus lang, pananampalataya lang. Okay? Okay, magbibigay pa ako isang konklusyon. Bigay lang ito ng Panginoon ngayon. Hindi ito kasama sa kaya pakinggan nyo. Alam ko, yung makikinig ngayon, mabubuksan. Galatia 3, talatang 24. Sabi doon, 21 muna. Ang ibig bang sabihin ito'y sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ang tao sana ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibibigay sa lahat lang ng sumasampalataya. Okay. Ito pa, paliwanag ni Pablo. Pakinggan niyo mabuti. Galatia 3:23. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y ikinulong ng kautusan. Hanggang sa ang pananampalatayang ito ay kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Hindi ka na alaga ng kautusan. Dati ang kautusan na nagpapabait sa'yo. Huwag kang mangangalo niya. Dati ganun ka. Ngayon, si Kristo na ang nagpapabait sa'yo. Anak, lahat kayo mahal na ng Diyos dahil bayad ko na kayo. Kaya lahat ng tao ibilang mo ng kapatid kay Kristo. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Yung hindi naniniwala, impyerno yan. Yung naniniwala, ituturing mo talagang kapatid lahat. Kasi ang tingin ng Diyos sa lahat, anak dahil sa dugo ni Kristo. At ikaw lang na naniwala ang nakakaranas niya na anak ka ng Diyos. Yung hindi naniniwala, hindi nila kayang ituring na kapatid ang lahat ng tao. Kaya nagagawa nilang pumatay, nakawan, saktan. Ikaw na naniniwala, hindi, anak ng Diyos yan. Kahit taong rasa yan, kahit nasa kulungan yan, anak ng Diyos yan dahil nabayaran niya ng dugo ni Kristo.
ikaw na naniwala sa kay Kristo, kaya mo nang magmahal ng tao nang walang basihan na performance. Ang basihan mo lang, dugo ni Kristo. Kaya kahit kinakanti ka na, umiiwas ka. Yan ang bunga ni Jesus. Hindi kagaya ng kautusan, may sumpa. Sa pananampalataya, walang kaakibat na sumpa. Lagi kang punong-puno ng pag-ibig. Ito, verse 26, napakaganda. Sabi ni Pablo, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Dahil na sa pananalig, kayong lahat anak ng Diyos. Nung nanalig ka, naniwala ka, bayad na ako na Jesus, malinis na ako sa paningin ng Diyos, kahit ang dami ko nagawang kasalanan, malinis na ako dahil binayaran na ako na Jesus. Anak ka na ng Diyos. Kasi ang tingin sa'yo ng Diyos, malinis na, kagaya ka na ni Kristo, malinis. Si Kristo malinis dahil sa performance. Ikaw, malinis ka dahil nilinis ka ng dugo ni Kristo. Yun ang kaibahan. Hindi sa performance natin tayo naging malinis, dahil nilinis ka ng dugo ni Kristo. Kaya nga sa Roma 4:25, sabi ni Pablo, si Kristo, basahin ko muna bago tayo bumalik doon. Basahin ko muna para mas maliwanag. Roma 4:25, ano nga ba sabi dito? Ang ganda nito. Roma 4:25, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapatawad niya. Napakaliwanag. Balik tayo sa Galatia. Ito ang pinaka ni Pablo, Galatia 3:26. Sabi dito, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Ang bautismo kay Jesus, ito yung tinanggap mo na nilinis ka na ng dugo ni Jesus. Yan yung bautismo sa Espiritu. Hindi siya yung tubig lang. Anino lang yun. Ang kahulugan nun, si Jesus. Kaya nga sabi ni Pablo, ang kasunod na si Jesus, si Juan Bautismo, sabi na, ang kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu. Hindi si pastor. Kaya nga nagbautismo sa akin si Jesus mismo. Naisuot ko yung mensahe niya. Kaya nga nung nabautismohan ako, naisuot ko na ako'y banal na, malinis na, pinagpala na, karapat dapat na dahil sa dugo ni Kristo. Pananampalataya yun sa katuruan ng Diyos. Okay. Sa verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Wala nang pagkakaiba. Lahat ng tao. Bakit? Sa verse 28, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya kapatid, sana po sa habang naalala ko nun, si Apostol Pablo, nangaral siya nung pauwi na siya sa Jerusalem. Magdamag niyang ipinaliwanag yon sa mga tao. Nakatulong na nga ang iba sa haba. May nalaglag pa, namatay at binaba niya, pinagpray, diniklara na buhay siya sa pangalan ni Jesus. Buhay nga. Naghimala pa rin doon ng Panginoon para maniwala yung tao doon na yung ikwinento ni Pablo ng mga paliwanag ay totoo. At itong kinikwento ko sa inyo na galing sa mga apostol ay totoo. Kapatid, kung nagtiyaga ka ngayon, pwede tayong manalangin. At kung nagtuturo ka ng kautusan at nakita mo ngayon yung mensahe, may revelation sa iyo ang Panginoon, samahan mo ako, manalangin tayo ngayon kapatid. Hallelujah. Pikit mo ang mata mo at magpe-pray ako. Hallelujah. Ama, salamat dahil napakabuti mo. Binigay mo ang biyaya mo sa amin ng Panginoong Jesus. Ngayon po, yung nakinig na mensahe mo, nagtiyaga dito sa mensaheng binigay mo sa akin, ay dinideklara ko yung kapangyarihan mo ng iyong banal na Espiritu sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na makapagturo siya ngayon sa kanyang puso't isipan, sa Espiritu niya, na lalo niyang maintindihan itong mensahe mo, yung kaibahan ng unang tipan mo at bagong tipan, yung revelation, yung kapahayagan ng biyaya mo, Ama. Ama, alam ko tinawag mo ako upang ipangaral ito, na mensahe mo, kaya inihiling ko sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus. Naniniwala ako, hindi ko na kailangan hilingin kasi ito'y plano mo talaga na yung lahat ngayon na makikinig at nagtsatsaga, nagdideklara ako sa kanila na kumikilos ka na sa kanila. Hindi ito aksidente na magtyaga sila na manood, makinig, kundi ito'y plano mo na sila'y isa sa lahi ni Abraham. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, nagdideklara ako ng biyaya mo sa buhay nila, ng kapahayagan na yung banal na Espiritu. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name,
Magliwanag, Panginoon, ang salita mo. Alisin ang kadiliman sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at palitan ng kaliwanagan. Ikaw yun, Panginoong Hesus. Kaya salamat sa iyo, Ama. Yung nakinig ngayon, naniniwala ko, may ginagawa na kayong kapahayagan sa puso at isip niya. Binubuksan mo ng puso niya, isip niya, para i-transfer siya sa iyong biyaya. Na makita niya kung gaano kasarap ang buhay sa biyaya na mayroong kapahingahan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. At mangyayari lamang ito sa mga taong nakinig at inunawa at tinanggap ang iyong salita. Kaya sa iyong kapurihan, Ama, pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kapatid, at kung na-bless po kayo, just comment kung ano mga katanungan nyo pa. At i-share nyo po ito na maabot din yung mga mahal nyo sa buhay, lalo na yung mga nasa ilalim pa ng kautusan, na talagang pinagbabawal kainin ng baboy, bawal ang ganito. Napag-aralan natin, napakarami po niyan, hindi pwedeng isa lang. Kaya dapat makita natin, napakabuti ng Diyos. Inalis na tayo sa unang tipan, nilipat na tayo kay Jesus. At sa mga gusto pang subaybayan yung mga mensahe ng Panginoon, may mga live po ako na sa aking account, sa mga share ko, may page din kami, Jesus is Grace, Sebres Ibaan. Lagi niyong panoorin. Hindi para matanyag ako o yung sino man, kundi yung biyaya, yung mensahe ng Panginoong, kapatid. Na napakahalaga nito na maintindihan natin. Ito ang magiging tunay na kayamanan natin. Para sa akin, ito ang number 1 na kayamanan. Ang mensahe ng Panginoon, si Jesus mismo. Kasi, diretso talaga ako ng langit dahil kay Jesus. Pero sa mga iba, ang mahalaga, puro pera. Kailangan natin yan. Pero hindi yan ang pinakamahalaga. Ang totoong kayamanan natin, kapatid, si Jesus lang. Kaya pinagpala ka na sa pangalan ni Jesus. Like and share, then comments po. Sana po i-follow nyo po ang aking account at para makita nyo lagi yung bawat pagbibideo ko, para masubaybayan nyo yung mga paliwanag tungkol sa kapahayagan na binibigay sa akin ng Panginoon para ipaabot sa inyo. Kasi hindi man tayo inuobliga ng Panginoon na oras-oras, araw-araw, gawin mo to kasi may pamilya tayo. Sabi nga ni Pablo na binigyan ng kahulugan ng ibang sekta, o dapat hindi nag-aasawa ang naglilingkod sa Diyos. Mali po yun. Opinion lang yun ni Pablo. Kung maglilingkod kayo, dapat huwag mag-asawa para walang karibal ang panahon mo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Opinion lang yun. Pero kung hindi nyo kaya, sabi ni Pablo, mag-asawa kayo. Kasi nga naman, pag may asawa ka, may anak ka, magtatrabaho ka, siyempre pakakainin mo ang pamilya mo. Magtatrabaho ka. Kaya nababawasan yung panahon sa pangangaral. Pero ako, sinisikap ko sa biyaya ng Panginoon na laging makapag-live, hindi man laging araw-araw, isang beses sa isang buwan, dalawang beses sa isang buwan, 3 beses sa isang linggo, ayon sa puso ko kasi hindi nagkukuta ang Panginoon. O dapat sa isang taon, anak, dapat mangaral ka ng ganito, hindi ganun ang Panginoon. Masaya na siya na tinanggap mo siya kasi natanggap mo ang buhay na galing sa Kanya. Sa Jesus yun. Salamat, kapatid. God bless you po.